Nagkakasanaman ng pambansang protesta sa January 24 ang transport group na Piston laban po sa crackdown sa mga lumang jeep. At kaugnay niyan, makakausap po natin si Ka George San Mateo, presidente ng Piston. Magandang umaga po sa inyo. Hi, good morning, Ma'am Connie, at sa lahat po ng televiewer. Babala ho ng LTFRB rather, no, na sinasabi nga ho, labag sa inyong prangkisa itong pagkikilos protesta dahil mapeperwisyo raw ang publiko. Hindi ho ba kayo natatakot sa pagsabi nga nitong talagang aarestuhin kayo? Well, ang Connie, una-aresto na naman nila tayo ng December 5 eh. Pero anyway, ang gusto ko lang po sabihin, una-una, hindi po kami natatakot dahil ito ay alam natin na ating constitutional rights. At yung January 24 na nationwide protest rally, ay clarify na po namin na ito ay hindi transport strike. So walang dahilan yung LTFRB para mapraning sila o ano sila, kumbaga, ina-assure ko sa payapain naman nila yung isip nila. Ngayon, ano po, ma'am, yung hinigit namin dito, nagkahilingan pa rin namin ng pagbasura doon sa bogus at negosyo modernization program na pinapatupad ng gobyerno at hinihiling namin na magbuo tayo ng bagong People's Alternative Program, Modernization Program, na kung saan socially just, democratic, at involve ang lahat ng mga stakeholders sa crafting. Sa crafting hanggang sa transition at implementation ito. Kasi kahit si Atty. Lisada, inaamin niya, puro government agencies lang yung nagbuo ng program eh. Yung karamihan ng mga government agencies nagbuo nito, mga technocrat eh. At kaya kami, inasabi namin, hindi kami tutol sa modernization, pero gawin naman natin people-oriented yung modernization at wag negosyo. Ngayon, doon sa pinapatupad din ng crackdown, ang ginigit po namin dito, kinicriminalize na po nila yung mga driver at operator. Kita nyo naman yung epekto, no? Alam nyo po, kung titignan nyo sa kalsada, ang dami mga na-stranded na pasahero. Dahil nga nangangamba yung mga operator sa takot, maraming hindi pumapasada. Essentially, kahit nga hindi na kami manawagan ng strike eh. Kasi nag-i-strike na spontanyo yung mga driver. At ito ay aminado si Atty. Lisada. Dahil sa mga interview niya, sinasabi pa niya, kakausapin niya yung mga bus operator para i-serve yung mga ruta na kung saan may malaking reduction ng GP. So sila, ina-admit na rin nila na may de facto strike na nangyayari sa mga ruta. Opo. Pero pag kami nga mag-strike isang araw, dalawang araw, ina-aresto pa kami, inuhuli pa kami. Ito, 8 days na, ilang days na mula nung pinatupad nila noong January 8. Sino mananagot ngayon sa mga stranded na to, ng mga pasahero? Opo, ito nga, sinasabi rin ninyo na kay Pangulong Duterte na humihirit kayo ng 6 na piso kada litrong diskwento po sa petrolyo para maibsan yung pasanin ng mga tsuper sa ilalim po nitong train law. Saan po nakabase ang inyong computation? Kapag hubad na ibigay ito kung sakali, hindi na kailangan ng taas pasahe, sir? Specifically po doon sa 2.80 na ipapato for this year. 2 pesos and 80 centavos sa diesel price this year. At ito man po, pinactor in namin dito yung mga recent oil price hike na pinatupad ng mga oil companies but before nagtapos yung year 2017. Ito po proposal natin, Ma'am Connie, kaya natin inaabot dito 6 pesos fuel discount para ma-prevent natin yung pagtaas ng transport fare. Kasi pag hindi namin po hilingin yan, Ma'am Connie, wala kami option iba kundi mag-petition for fare increase. So it's either diskwento. Naman yung mananakay natin. Alam naman natin, mahirap yung mga mananakay. So parang sinasabi ng Ka George, wala naman silang malaking dagdag sweldo na nabibigay sa gobyerno. Pag ganyan, pag kami mag-file ng fare increase, yung sinasabing dagdag na take-home pay ng mga manggagawa dahil sa exemption do sa income tax, di mapupunta lang din sa pagtaas ng pamasahe. Pero sinasabi yung sinasabi lang may tutulong nung train law sa mga manggagawa, lalo na sa mga minimum wage earner. Kaya pinakamabigat pa rito, paano yung mga walang trabaho? Diba? Right. Mga walang trabaho, yung mga senior citizen, mga estudyante, diba? Lahat yan, tatamaan yan itong train law eh. Oo. Ka George, magpapasalamat na po kami sa ibinigay niyo sa aming oras. Thank you, sir. Thank you rin po. Ayan po naman si George San Mateo, ang presidente ng transport group na Piston.